Sir, pwede po bang makita ng update tapos sa kulilagayin ng mga na-arresto po protesters natin sa loob? Kahapon, nagkaroon kami ng chance para makapasok at nakita yung ilan sa mga na-aresto. Actually, hindi pa lahat eh. 216 sa tala ng MPD, yung buong number ng nahuli ng September 21 na protest. Tapos 91 doon minors. So, I think yung breakdown pa ng 91 ay 67 yung CICL, yung Children in Conflict with Law, and then yung Children at Risk ay 24. So sila yung Children at Risk, yung mga 15 pababa na walang criminal liability, na supposedly dapat nire-release na, di ba? Kaso nandito pa rin, simula September 21 nandyan, at masahol yung kalagayan sa loob. Walang facilities dyan para magsiksikan yung ganong kadaming tao. Yung iba pang mga na-detain at nahuli ay nakaspread out pa sa ibang mga police stations. We were also able to deploy several lawyers para mag-check at mag-confirm sa mga iba pang nakadetain sa iba't ibang police stations nearby. So yun yung kalagayan. Attorney, kasi di ba meron pa tayong nabanggit po yung criminal liability. So ano po ba dapat proseso dun sa 15 pababa? Ano po ba dapat ginawa pagka-dump po sa Actually, kung nakuha nila, dapat in-over na sa DSWD at makausap yung mga magulang. At dapat talaga, wala naman talagang criminal liability, ibigay dun sa mga magulang, sa mga guardians nila. Pero yun nga, gaya nung nabanggit ko, dahil, tawag dito, ilang araw na, di ba? Wala na talagang basis para, i-hold sila. Dapat, at saka in the first place, dapat talagang hindi sila hinuhold. Ngayon po, last few questions, attorney. Ngayon po supposedly scheduled ng kanilang inquest kasi under the rules po hanggang 36 hours yes, lang. Yes, lagpas na. Yes, grave offense na po yun. As in, yes, 36 levels. yes. So ano pong mangyayari ngayon? Inquest po ba? Or what? Yun ang sinabi sa amin, actually 8:30 daw yung inquest. So dito daw sa MPD, dahil sobrang dami nga nung inaresto, hindi kayang ibiyahe yata doon papunta ng City Hall, no, sa Office of the City Prosecutor. Kaya dito gaganapin yung inquest. Pero it's 10:41 sa orasan ko, 8:30 ang sabi. Ganun kami dinedelay dito. Nakita nyo naman yung mga nanay, walang tulog, pagod. Hindi pinapapasok sila, hindi pa nila na-access yung mga anak nila. Kahit pagkain, hindi pinapapasok na binibigay nila, hindi nila ma-ensure. Pati mga gamot ng mga PWD at may mga karamdaman, hindi pinapapasok. So, ang hirap ho ng kalagayan dito.